Good day everyone! Today tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-register ng SIM card dahil alam naman natin na lahat ng SIM card yan kailangan naka-register na. So yung sa akin, niregister ko na kaso meron ako na-receive na upon careful review, we notice issues with your SIM registration details. So para naman natiling active yung aking SIM card, kailangan kong i-update yung details sa kanilang SIM registration portal within 15 days. But don't worry dahil SIM process lang naman to kung hindi ka pa nakakapag-register. So yung sa akin, i-update ko lang din. Para makapag-register nga tayo, isi-search natin yung SIM registration or pwede na rin tayo mag-direct doon sa mismong link ng ating network provider. So, sa akin, Globe ako. So, ito yun. Dito sa may box, enter lang natin yung mobile number na i-register natin sa ating pangalan. Once na may input na natin, tap na natin yung register. Para sa mga old SIM card, ayan mababasa nyo dito na hindi nyo na mariregister yan kung nabili nyo yan before December 27, 2022 tapos hindi nyo na-register after ng July 30, 2023. And dito, kailangan at least 18 ka para makapag-register ka or makapag-update ka ng details mo. Kung ang SIM card naman na i-register ay under ng business or enterprise, kailangan authorized representative yung magre-register, okay? Okay, tap na natin yung proceed. And habang loading pa mga kabambams, huwag niyo kalimutan like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Dito, i-verify lang natin, ilalagay natin dito yung OTP na marireceive natin. So, dapat nakasaksak na din yung SIM card na i-register nyo. Siyempre, mahalaga yan dahil doon din sila magpapadala ng OTP. Once na may input na natin, maghihintay na tayo ng next page kung saan ito na nga, sasagutan na natin yung mga details na kailangan natin sagutan. So dito, tell about yourself. So kung taga saan ka, kung ano ba yung citizenship mo, first name, middle name, last name, and more. Dapat din yung mga ilalagay natin information dito ay accurate dahil maglalagay din tayo dito ng isang valid ID natin mamaya. So kailangan check nyo mabuti yung mga nilalagay niyang details, okay? Dahil kailangan magmamatch yan sa ID natin saka sa ating details na ini-input dito. So, dito, under na ng where do you live, ilagay nyo lang dito yung unit or house number nyo and madami pang iba. Pero kung hindi nyo alam kung paano sagutan, huwag kayong mahihiyang ilagay yan sa may comment section. At pag may time kami na mismo yung magsasagot sa inyo na hindi nyo naiintindihan dito. Para mabilis yung ating tutorial today, hindi ko na isa-isahin dahil mga personal information lang naman yung kailangan dito. By the way mga kabomboms, meron kayong 3 attempts para i-edit to. If ever na makareceive nga din kayo ng message na meron naging issue sa inyong pagre-register o nagka-problem, meron kayong 3 attempts na pwedeng i-edit tong mga information na binigay nyo. Now na nakapag-input na tayo ng ating ID, tap ulit natin yung next. Check lang natin yung box and pwede na natin i-submit. And mababasa nyo na yung sa akin nga ay in-update ko lang yung aking information dahil nagkaroon nga daw ng issue sa aking registration. Now, tapos na tayo, pwede na natin i-copy yung reference number kung sakaling kakailanganin natin. And pwede na ulit tayo mag-register ng another number kung parehong network provider lang i-register natin ulit. Hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed.